Kuya Ate, itong vlog ko ngayon ay isang environment advocacy ng aming opisina at dumalo kami sa isang prayer rally sa Manila Bay. So ngayon pong araw na to, dito po tayo para gumawa ng isang human chain sa Manila Bay para mag-symbolize ang ating kaisahan mula sa iba't ibang sektor ng society. Oh, mga kasama, dito naman. Yan, yung mga magagandang dilag na kasama ko sa opisina. Nandito kami ngayon para dumalo sa No to Reclamation Manila Bay. Yan po yung aming advokasya para sa pag-iingat po ng ating kalikasan. So yun yung sa mga demands natin ngayon to ensure na na-protect kung paano namin nararapat na mahalin ang kapwa at ang kalikasan. Silang mga mahihirap, mga nagugutom, na may kapansanan at karamdaman, ngunit salat sa buhay. Silang mga pinagkaitan ng batayang karapatan na mabuhay na may dignidad. Turuan mo kami, O Diyos, na maging kamanlalakbay, na lumabas mula sa aming mga komportableng simbahan at sumama sa pagsusulong ng buhay na walang nauhuli, naiiwan o nag-iisa. Sa pangalan ng ating makatarungan at mapagkalingang Diyos na sinikap ng sundan. Amen. Amen. Proyekto tulad ng mga reklamasyon. Kaya, sinasabi nga natin, no, hindi nyo kami maaaliw sa mga white sand na napantakip doon sa kaitiman ng kanilang mga budhi. Na willing sila para sa tubo, para sa kita, willing sila na isakripisyo ang mga komunidad at ang ating kalikasan. Kaya muli, sinasabi natin, panawagan natin kay Mr. President Marcos, panindigan mo ang sinabi mo, kailangan magkaroon ng written suspension order na may malinaw na guidelines sa pagpapatigil ng mga reklamasyon sa Manila Bay. At pinapakita po natin ang ating lakas, ang ating panawagan, kung bakit narito po tayo ngayon at irehistro ang ating panawagan. Kita naman po natin na usapin ng reklamasyon ay usapin na sumasaklaw sa buong bansa. Kung titingnan po natin, napakaraming mga proyektong tinutuloy at hindi lang ito yung nakikita natin ngayon sa Manila Bay. Biruin niyo po, pag tumingin lang tayo sa ating kaliwa, kitang-kita agad yung mga hinuhukay. Ganito kalala ang usapin ng reklamasyon na hindi lang siya usapin ng pangalaga sa kalikasan, kundi usapin din ng kabuhayan ng mga mahado. Ngayon, para naman ituloy ang ating programa, tinatawagan naman po natin si Glenn Hulve at si Reverend para ipaliwanag ang impacts o ang epekto ng mga proyektong reklamasyon. Kaya kami natigisa sa itong mga pagkikilos dahil ipalaban sa mga Pilipino na ang development ay para sa kabutihan natin. Sana ay maitupad ng ating pamalaan at titingnan yung mga magagandang gagawin dito sa Manila Bay. Sana ay save ang ating Manila Bay para sa kagandahan ng ating kalikasan. Sana ang mga programa ng ating pamalaan ay yung pagpapaganda, hindi yung pagkasira ng ating kalikasan dito sa Manila Bay. Destroyer of the Environment and Natural Resources, DENR. Yan ang kasalukuyang gobyerno. Noong panahon po ng inyong lingkod, kasama ko mga environmentalists, pumunta kami ng Korte Suprema. Pinaglaban namin itong Manila Bay nito.
A few moments later. Kaway-kaway po. A few moments later. Ito ngayon yung Manila Bay, nakikita ninyo. Ayan po yung coastal area ng Manila Bay. Andito tayo sa may ginawang canon. Ito ay historical dito rin sa area ng Manila Bay. Sa tingin natin ay maabot ng libo-libo yung dumalo dito sa ngayon dahil gusto natin na Manila Bay ay maiingatan, hindi siya masisira mga kuyahan. Caritas Philippines in action! ng ating kaligatan ay isang mahalaga kaysa karaman na ipinapangako at tinatamasa ng ilan. Kaya sa pagkakataong ito, sana po kayo ay makibahagi sa ating pag-awit bilang pagpupugay sa ating kaligatan. Alam naman ninyo lahat ito.
A few moments later. Pagkatapos ng programa, kami ay kumain dahil mag-aalas 6 na ng gabi, mga kuya ate. Ayan ang mga kasamahan ko. Kuya ate, yan po yung kabuuan ng aking vlog. Sana ay nag-enjoy kayo sa aking mga ginagawa sa trabaho. At sa susunod ay magkita-kita tayo sa aking mga premiere. Maraming salamat. Bye-bye!